What's up mga Oni-chan? Welcome sa Chapter 91 Manga Review ng Mushoku Tensei at ipagpapatuloy natin ang napag-iwanan ng nakaraang chapter kung saan pumayag si Rudius na mag-dorm si Norn upang maayos ang emotional state nito. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Shoutout din sa mga tropa natin dyan sa comment section. Salamat sa solid yung suporta. At siya nga pala, kung mahilig ka naman sa mga manhwa, pwede kang manood sa isa pa naming channel na Oni-chan Tagalog Manhwa. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudius sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, dumako tayo sa paggising niya. Nakita niya si Aisha sa tabi niya at naalala na kapag wala si Sylvie dahil sa night shift nito, ay tinatabihan siya ni Aisha. Matapos daw yung pangyayari nung nakaraan ay gusto niyang isihan lang si Aisha. Habang bumababa sa basement ay iniisip niya na pero kahit gaano pa ka-cute yung kapatid niya, ay hindi niya nafe-feel ang ganong bagay. Anong ganong bagay ba, Rudius? Mga kalokohan na naisip mo eh. Pagkababa niya sa basement kung saan nila nakita yung automaton doll, ay pinakita dito ang isang maliit na shrine. Lumalabas na doon niya tinatabi ang kanyang sacred relic na panty ni Roxy. Dinasalan niya ito at kwento na isang buwan na ang nakalipas simula nang nag-move in si Norn sa dorm nun. At ginagawa naman daw nun yung promise nila na kada 10 days ay uuwi sa kanila. At nakikinig naman daw yun sa kanya, kaso hindi pa rin daw nila naaabot ang point na parang normal lang silang magkapatid. Hiniling niya dito na sana ibantayan sila nun. Matapos yun ay umalis na siya at pumunta ng academy, kung saan tinawag na naman siyang leader ng isang estudyante. Nakasalubong niya dito sina Linya at Prosena at napakomento ang mga ito na parang down si Rudius. Ipinakita naman ang tila nawiwirduhan na mukha ni Rudius. Piniliwanag ni Rudius na maraming nangyari recently, at agad na iniba ang topic sa pagtanong sa kanilang dalawa na alam ba nila yung tungkol sa pagtawag sa kanya ng ibang mga estudyante na leader. Pinaliwanag naman ni Linya na leader kasi si Rudius ng The Six Immortals. Napatanong naman si Rudius kung ano iyon at hindi niya naman daw maalala na naging leader siya noon. Pinaliwanag ni Linya na yung Six Immortals ay yung pinakamalalakas na being sa loob ng school at nire-recognize ang mga iyon bilang ang dominant group among the students at dahil sobrang lakas daw ni Rudius ay siya yung leader. At ang mga miyembro daw nun ay sila nina Prosena, Zanoba, Cliff, Fitz at Badigadi. Tas yung leader naman daw nila ay yung tumalo sa Demon King at wala yung iba kundi si Rudius. Natameme naman dito si Rudius. Yung mga estudyante daw na bumabati kay Rudius ay baka yung mga natalo nila dahil kung hindi matatalo ng mga iyon ng Six Immortals ay hindi sila makakaabot kay Rudius. Sa madaling salita daw ay hindi nila hinahayaan ng mga iyon na makaabot sa kanya. Windang naman si Rudius habang iniisip na ano yung pinagagawa nila dun. Sa isip niya ay sinasabi niya na hindi siya interesado na maging nasa tuktok. Naisip niya rin na hindi yun magiging masama kung malilid niya yung mga delinquents, kaso pwede rin magpapangit yun sa image niya. Paano na daw kung may lumabas na estudyante na kayang talunin yung Demon Lord? Kakalabanin niya daw kaya yon? Ayaw niya naman nun. Napansin niya naman na simula nung nagkita sila nun sa tapat ng bahay nila ay hindi niya pa nakikita si Badigadi. Bigla namang may inilapag na bag si Linya sa desk ni Rudius at sinabi na isa yung regalo galing sa kanila. Huwag daw yung titignan ni Rudius hanggat hindi siya nakakauwi. Isang buwan daw nilang pinaghandaan iyon at buksan daw yun ni Rudius kapag wala na siyang kasama. Naka-poker face namang nagpasalamat si Rudius dito. Naisip ni Rudius na nakatira din sa dorm si Linya at Prosena, kaya naisip niyang itanong kung kamusta na kaya yung kapatid niya. Nung sinabi iyon ni Rudius ay pinaliwanag nila Linya na nakita na nila yun. Ayun daw ba yung batang babaeng nakasuot ng maid uniform? Kung ayun daw yun, nakita nila iyon sa market at kaamoy daw nun si Rudius. Napaisip naman si Rudius na yung tinutukoy nila ay si Aisha, kaya pinaliwanag ni Rudius na hindi iyon at isang buwan na ang nakalipas ay nag-move in ang kanyang kapatid sa dorm. Napatanong naman si Linya na may dalawang kapatid si Rudius at nasa dorm yung isa kung saan sumang-ayon si Rudius. Dagdag ni Rudius na pero parang galit na galit iyon sa kanya kaya iniisip niya kung paano maging close doon. Tila kabado namang nagpaliwanag sina Linya at Prosena na ang hirap naman nun at pwede daw nilang i-advertise kung gaano kabuti yung boss nila. Magandang ideya naman daw yun ika ni Rudius at sinabi na basta wag nilang palabasin na parang kailangang magpasalamat ng kapatid niya sa kanya. How about daw na magsabi sila doon ng heartwarming episodes na may papakita yung personality niya. Tsaka nung isang araw daw ay nakita niya iyon na mag-isa at mukhang wala pa rin daw yung mga kaibigan. Mukhang mahirap daw magkaroon ng kaibigan kapag transfer student ka. Kung saan sumang-ayon si Linya at sinabi na baka wala lang iyong chance na mag-open up sa iba. Nung napansin ni Rudius na may kakaiba sa kinikilos nito ni Linya, ay tinanong niya yung mga iyon na pinagtripan ba nila yung kapatid niya nang hindi alam na kapatid niya pala yun.
Humindi naman dito sina Prosena at pinaliwanag na nangako sila sa boss nila na hindi sila mambubuli ng mga mahihina. Bakit parang nagmamadali kayo? Ika ni Rudius. Hindi naman nila yun nasagot at napatanong kung ilang taon na ba yung kapatid ng boss nila. Nung sinabi ni Rudius na 10 years old ay tila nabuhayin yung dalawang yun. Kung gayon daw ay wala silang ginawang masama. At tungkol naman daw sa regalo nila sa kanya ay sana wag magalit si Rudius kapag hindi niya iyon nagustuhan. Nung tinitigan niyo ni Rudius ay hindi nagtagal ay sinabi niya na kung para sa kanya iyon ay hindi siya magagalit. Kung lalabas man daw ni isa lang iyong daga ay okay lang dahil sometimes ay nagdadala ng mga regalo ang mga pusa sa owner nila. Sa sumunod na eksena ay ginawa na ni Rudius ang kanyang daily errands kasama ang iba nating katropahan. Matapos yun habang naglalakad sa hallway ay iniisip ni Rudius na hindi mo talaga malalaman kung ano yung tumatakbo sa utak ng Demon King. Wala daw tayong match sa roaring laughter nun. Bigla naman siyang tumawa ng malakas at ginaya si Bodyguardy, tas biglang lumabas si Locke sa tabi niya at napatanong kung ano yung tinatawanan niya. Pinaliwanag naman niya na it is said daw na kaya mo makatawag ng Demon Kings gamit ang tawang iyon, kung saan naunawaan naman daw yun ni Locke. Matapos yun ay tinanong siya ni Locke kung pwede ba siyang sumama sa student council room. Habang iniisip na may atraso siya ay sumang-ayon si Rudius dito. Pagdating nila doon ay nagpasalamat si Ariel sa pagpunta ni Rudius. Pinaliwanag ni Ariel na lately ay yung mga mukha ng bagong estudyante sa girls dorm ay nagmumukhang problemado. At yung resulta daw ng investigation nila ay yung mga mabubuting babae na may maliliit ang hinaharap ay ang mas nag-aalala. Nauunawaan naman daw yun ni Rudius at inisip na baka si Norn din ay nakaranas nun. Sa kasalukuyan daw ay isa sa kanilang mga tauhan ay malino na narinig ang sitwasyon habang nangyayari. In summary, ang nakita daw nila ay pinipilit ni Nalinia at Prosena yung mga yon na hubarin ng kanilang panties on the spot. Windang na windang naman dito si Rudius at di nagtagal ay naalala niya yung bag na binigay ng dalawang yun sa kanya. Sinasabi daw ng dalawang iyon ay kakasaya ng kanilang boss ang ginagawa nila. Kinuha daw ni Nalinia ang lahat ng iyon at inilagay sa isang bag. Kabadong iniisip ni Rudius na ibig sabihin daw ba nun ay yung nasa loob ng bag na yun ay isang damakmak na panty. Agad niyang kinuha yung bag at ibinigay kay Ariel at piniliwanag na binigay iyon sa kanya ni Nalinia at Prosena kaninang umaga. Sinabi daw ng mga iyon na buksan yung bag kapag nasa bahay na siya mag-isa, kaya hindi siya sigurado kung ano yung nasa loob nun pero sa tingin niya daw ay yung nasa loob nun ay yung minensyon ni Ariel. Naisip niya dito na kailangan niyang mag first move para hindi madamay. For the time being naman daw ika ni Ariel, ay hayaan siya ni Rudius na i-confirm yun at tama daw ba na hindi iyon ginawa ng dalawa dahil inutos niya. Pinaliwanag ni Rudius na satisfied na siya kay Sylvie pa lang kaya bakit niya naman gagawin yung ganong bagay. Naniniwala naman daw si Ariel sa mga salita niya. Pero ang strange daw nun dahil sa kung gaano daw ka-harsh yung mga activities niya sa gabi kasama si Sylvie tas maghahanap pa siya ng ibang babae ay kakaiba na yun. Nahiya naman si Rudius at napasigaw na ano daw bang mga bagay yung pinagsasabi nito ni Sylvie kay Ariel. Sagot naman ni Sylvie na wala siyang sinasabing kahit ano doon kaya ano daw yung pinagsasabi ni Ariel dito. Napangiti si Ariel at sinabi na pinagtitripan niya lang sila at dagdag pa doon na importante na yung newlywed life nila ay maayos. Hiyang-hiya si Sylvie habang iniisip ni Rudius na marahil mas hindi pa pure kaysa sa iba itong si Ariel. Anyways naman daw, parang resulta lang ng isang good intention gone wrong yung incident kaya siya nang bahala na pagsabihan yung dalawa. At iiwan na daw ni Rudius yung mga panty kay Ariel para maibalik sa mga biktima. Matapos yun ay inaya na ni Ariel sila Rudius na pumunta na sa susunod na klase. Napansin ni Rudius na dapat ay naglalakad siya sa likod ng princess para hindi sila mapag-usapan. Habang naglalakad ay nakita naman nila si Norn sa daan nila. Nung kinausap niya iyon ay tinirayan lang siya nun kaya napaiyak siya. Nung kinausap naman ni Ariel si Norn at pinakilala ang kanyang sarili bilang ang student council president ay nakinig dito si Norn. Pinakilala din ni Norn ang sarili niya. Nung tinanong ni Ariel kung ano yung problema at magsisimula na daw yung klase, ay nahihiyang pinaliwanag din Norn na hindi niya kasi alam kung nasaan yung third practice room. Si Rudius naman ay napakomento sa isip niya na naiwang mag-isa si Norn nung naglilipatan na ng klase. Sabi ko na nga ba na naiiwanan nito ng mga kaklase niya, ika ni Rudius. Inutusan naman ni Ariel si Luke na samahan si Norn papunta sa susunod nitong klase. Tila nahihiyang sumunod naman dito si Norn. Nagpaalam na rin doon sina Ariel at Sylvie kay Rudius. Dumating naman bigla si Nalinia at Prosena galing sa ibabang palapag at sinabi ng mga ito kay Rudius na malilate na sila sa klase. Nakakatakot naman na nilapitan ni Rudius yung dalawang yun. Narinig ni Norn si Rudius habang pinapagalitan niya yung dalawa. Huwag daw magalit si Rudius sa kanila dahil inisip lang daw nila nakasapi yung boss nila sa isang sektor na naniniwala na ang mga Diyos ay nasa mga panty at nailalagay pa nila iyon sa shrine.
Naiiritang sinabi ni Rudius na hindi iyon kagaya nun at yung panty daw na meron siya ay pagmamayari ng isang napaka-importanting tao. Napansin naman ni Rudius na naririnig ni Norn yung pinag-uusapan nila dun. Dahil dun pagkalingon niya kay Norn agad siya nitong tinarayan muli. Napatanong si Linya kung iyon ba yung kapatid ni Rudius kung saan sumang-ayon siya. Sa sumunod na eksena ay lumipas ang mga araw nang walang issue. Sumusunod pa rin si Norn na umuwi sa kanila once every 10 days pero hindi pa rin daw sila magkasundo. Kung iisipin daw ay saglit lang yung oras na nakasama niya yung mga kapatid niya dati. Kaya hindi niya iniisip na nakakagulat kung hindi sila agad magkasundo na kagaya ng regular na magkakapatid. Pero sa kaso daw ni Aisha ay siya yung medyo kakaiba. Kahit na pamilya sila ay hindi yun sapat para magkasundo. Isa raw iyong bagay na alam niya. Dagdag pa dun, may mga bagay talaga na hindi mo kayang mapatawa dahil pamilya sila. Kung iisipin daw ni Norn yung mga araw na iyon ay gusto niyang mangingi ng tawad para dun. Magiging masaya daw siya kung unti-unti silang magiging close nun. Sa loob ng girls' dorm ay pinakita si Norn na tila problemado at naiirita. Sa sumunod na eksena ay habang papasok si Rudius at Sylvie ay nakasalubong nila si Linya at Prosena. Sumigaw si Linya at sinabi na may malaking problema. Yung kapatid daw nito ni Rudius ay ikinulong ang sarili sa dormitory room. Sa huli, nabigla ang ating bida sa kanyang narinig. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, ano kaya yung problema ni Norn? Matutulungan kaya iyon agad ni Rudius given ang sitwasyon ng kanilang relationship? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?